Okay, so yung English dito kasi, "Do you want to go traveling this weekend?" Or kung sa Tagalog pa, "Gusto mo bang mag-travel ngayong weekend?" 'Di ba, gano'n yung tanong. So, paano mo gagamitin si Leo sa ganyan po na sentence? So, yung chat ni Sir Jet Chumare, "Yoheng haleo." So, yung haleo po dito is 'di ba si haleo galing po sa dictionary form na verb na hada, which means to do. So, ngayong weekend, gusto mo bang 'di ba haleo, gusto mo bang gagawa ng travel ngayong weekend? Gano'n po yung meaning sa'yo, Sir Jet. Eh, nasaan yung travel? Si travel or si go, kasi travel puwede namang go yung gagamitin. Hindi po haleo, hindi po si hada, hada. So, puwede po kay Sir Gerald na ibon, kasi ibon is this. Sumare, yoheng, kaleo, puwede po 'yan. Or sumare, yoheng, 같이 갈래요. Puwede din po may 같이, pero puwede naman po yung wala. Sumare, yoheng, Sir Francis yung space mo na naman, si yo lang po yung naiba. Yoheng is same, ano po 'yan, magkadikit si yoheng, tapos space ka na. Okay, "Jumare yoheng 갈래요?" Yes, puwede, puwede po. Okay, number 2, how about going out to have a walk outside or paano ba 'yan? O di kaya o di kaya ba? O di kaya'y maglakad tayo sa labas. Okay, gano'n. Gano'n suggestion, kasi 'yan naman si Leo, eh. Asking, suggestions, 'yan nagsasabi. Introvert, kakatawa naman. May hikikomori ba si Yo? Kawawa naman si Yo. Okay, how about going out to have a walk outside? O di kaya maglakad-lakad tayo dun sa labas, gano'n. Nagbago ako ng ano guys, nagbago ako ng link kasi may sumali na hindi ko alam, eh, sino ba yun? Di ko kilala. Sige po, try niyo po. Charot, ewan ko sa'yo. Okay, so walang sumagot, try natin. So ito po, "Pake," outside, 'di ba? Pak, outside, labas. So "Pake," naga is go out. So "나가서 좀 걸을래요?" Okay, si walk is 걷다. To walk is 걷다 is an irregular verb. Kaya follow natin muna si, rules for irregular verb na nag-end ng patsim na diyet. So, tanggalin po natin 'yan ta's, i-change natin into real. Kaya nagiging cool. Tapos 울래요, 걸을래요. So, o di kaya, labas na nga lang tayo, maglakad-lakad na nga lang tayo sa labas, 'yan. "밖에 나가서 좀 걸을래요?" 'Yan. Okey, next. 'Yan, huwag kayong maguluhan kay Leo, ha. Leo, kayo, 'yan, for casual po 'yan.
Nagsa-suggest po talaga kayo diyan 'pag Ulkay at tsaka Ule. Okay, next, tip wait lang po. Okay, vocabs tayo for foods. Yan, umshik menu. Food menu. Menu. Okay, basa tayo guys. Sir Ernesto at saka si Sir Jet. Mauna muna si Sir Ernesto. For Korean food, iba si Sir Jet. Ibang food menu si Sir Jet. Sige po, Sir Ernesto, basa tayo. Kimchi jjigae, kimchi stew, doenjang jjigae, bean paste stew, sundubu jjigae, soft tofu, samgyetang, ginseng chicken soup, galbitang, short rib soup, gamjatang, pork backbone stew, bulgogi, bibimbap. Ayun, nagsasalita ako, naka-mute pala ako. Okay, sorry sa'yo. Thank you po, Sir Ernesto. Next, Sir Jet, ito po sa'yo, si Chinese food, Chongshik. Jajangmyeon, black bean sauce noodles. Nay lami, ma'am. Champong, Chinese style noodles with vegetables and seafood. Tangsuyok, sweet and sour pork. Kunmando, fried dumpling. Chubap, Okay, sushi. salin niyo lang po yung si Japanese. Yes po. Ayun, pre. Tunkaso, utong, tsaka mumin. Okay. Sabi mo hindi masarap yung jjajangmyeon? Oo, ma'am. Ay, di naman parang di lang swak sa panlasa natin, ma'am ba? Hindi siya talaga ano, Oo, pang tapos Pinoy yung foods. noodles niya matigas. Taba, parang Totoo. ganun. Iba Pero, kasi pagka ano nila. iba ang panglasa nila eh. Pero anong kinakain mo diyan, sir, or niluluto mo especially 'pag bago ka pa diyan sa Korea? Ay, wala, siyempre ma'am, itlog. Pambansang ulam ng OFW. Mahal daw yung bigas diyan, eh. Oo, 10 kilos dito is 1 to 1.3. 10 kilos. Won. Ay di ma'am, convert to piso na. Peso na yan. 1,200, 10 kilos. 1,200 pesos, 10 kilos. Diyos ko, mahal 'no? Oh, Kaya wala maliliit kang na sack magagawa, ng bigas noodles ba? talaga. At saka ang noodles dito, mahal din eh. Pag i-convert Ah, mo sa piso. Kaya nga sinasabi nila, wag mo i-convert para di ka masaktan. totoo. Mm. Kasi malaki, eh, malaki 'pag hindi ko-convert. Oo, sobrang laki. Ano, grabe talaga. Okay, so yan po yung mga foods ng Chinese at saka Japanese food at saka Korean food. So yung mga Korean foods dito, kimchi-jjigae, yan. Nakain mo na 'to lahat, sir? Hindi pa? Sir Jet? Di pa ma'am. Yan, Bulgogi, masarap bulgogi. kamjatang, bibimbap. Oo, sarap ng bibimbap. Okay. So next, ito po, food or snack ng mga Koreano or snack or late night meal, mga midnight snacks. Sir Francis, pakibasa po, sir.
mga foods nila. Ganshik, yashik, snack late night meal, chicken, chukbal, pig's feet, busam, napa wraps with pork, pizza. Tama ba? Ay, sa taas. Sa taas po. Ay, sorry po. Bunshik, food snacks. Kimbap, gimbap, tteokbokki, twegum, deep fried food, sundae, Sunday. Sunday. Yan. Tapos, so, I- okay na po, ma'am. Iba po yung Sunday natin eh. Sunday natin nasa ano eh. Sunday po yung ano, yung Korean word. Tapos yung meaning niya, Sunday. Okay, thank you, Sir Francis. So, dito na tayo sa another vocabs po. Kasi additional vocabs lang po ito for foods. So, dahil foods, vocabs natin ngayon is tastes of foods. So, omshigi mat. So, ako na lang yung magbasa dito. To be delicious, masita, not to be tasty or hindi masarap, masopta. Spicy, mepta, to be sweet, talda. Jada, to be salty. Singopta, to be bland. Suda, to be bitter. At saka shida, to be sour. So, di ba, naalala niyo po yung vocabs ng suda? To write din po, di ba? So, to be bitter din po yan. Adjective, suda. Okay, let's try an activity po sa vocabs. Okay, number 1. To be salty po yan. Kasi nilagyan ng ano eh. Nilagyan ng asin. Chada? Chada, yes, tama po. Number 2. Matamis. Talda. Number 3. Maanghang. Mepta. Mepta is maanghang. And number 4. Singopta. Singopta. Sorry po, ma'am. Nasa labas kasi ako. Okay lang po. Singopta is, ano ba ito sa Tagalog? To be bland. Ang tawag doon, nakalimutan ko Alat? din eh. Hindi, walang lasa. Walang lasa. Walang lasa lang ba? Iba sa Bisaya kasi. Hindi. Ano siya, ma'am? Matabang. Yes, ma'am. Yun, Matabang na matabang. Matabang pag ano, pag walang spices or tawag doon, seasonings. Ayun. So another vocabs din po, yung counters used for food. Pag ginagamit natin or yung mga pagkain tungkol sa pagkain, meron din po mga counting units. Okay? Kapag tungkol sa rice, isang bowl ng rice. Ang counters na gagamitin natin is konggi. Kaya 1 bowl of rice, hang konggi, 2 konggi, se konggi, ne konggi. So kapag sinasabi po si konggi, ibig sabihin po bowl na may laman na rice. Okay? Bowl na may laman na rice. Kapag po sa soup, pag bowl na may soup, kurot. Kurot po yung counters niya. So 1 bowl of soup, hang kurot, 2 kurot, se kurot, ne kurot. Yan. For foods po iba din si bowl eh. Kapag po si bowl nilagyan ng iba't ibang food, may iba din yung counters. So dito rin po, 1 plate kapag may ulam. So kapag yung plate or plato ay may ulam, isang plato ng ulam, ang counters na gagamitin natin is chopshi. So han chopshi, 2 chopshi, se chopshi, ne chopshi. Okay? Kapag po tungkol sa bulgogi, 1 portion. Yan. Kasi parang noodles na kapag ilagay natin sa plate, hindi lahat yung makukuha natin. Hindi buo. Hindi kagaya ng isda, ng manok, ganun. So, ang ginagamit po natin na counters dito is si inbon.
inbon. So, 1 portion is han inbon. Yan. 2 inbon. 3 portions. Se inbon, ne inbon. Yan. So, ito din po ang kailangan nating i-memorize for counters for food. Okay, last po tayo. Chapter 14 lang talaga tayo. So, sa Monday na po si chapter 15. So, last grammar natin si an. An is a negative abbreviation of ani. Ano nga ibig sabihin ng ani? No. So, nilalagay po natin yan si ani kapag nilagay, an. Kapag nilagay po natin si an sa sentence, ibig sabihin magiging negative yung sentence. Kaya tinatawag din po siyang Korean negation. Yan. Okay. So, paano natin i-conjugate siya? Ito din po. An plus verb. So, mauuna muna si an bago si verb. Example, kayo. So, kapag sinabi natin an kayo or ang gayo, magiging not going. Di ako pupunta. An masyoyo, not drinking. An jayo, not sleeping. Yan. Okay, another example. Kung buhada, to study. Kasi po, i-attach natin siya sa verb, di ba? An plus verb. Kung buhada. Conjugate muna natin into present tense si kung buhada. Magiging kung buheyo. Tapos, pag lalagyan natin po ng an, magiging kung bu-an heyo. Okay. Kapag po si verb ay nag-end po ng hada, ilalagay po natin sa gitna si an. Ito po yung note. Verbs with hada, to negate them. Kung gusto mo magiging negative yung verb o yung sentence, tapos may hada form ang verb, si an ilalagay between the noun and hada. So, which becomes noun and hada. So, kung bu is study. Hada is parang sinasabi kasi ito na to do study. Yan. Kasi si hada is to do eh. To do study. So, kung bu is study, tapos lagyan natin ng an, tapos si heyo, so magiging kung bu an heyo, ibig sabihin, not studying. So, hindi nag-aaral. Another example ng hada form, chonwahada. Chonwahada is to call on the phone. So, dito natin i-insert si an sa gitna. So, magiging chonwa an heyo. Ano ibig sabihin ng chonwa an heyo? Hindi tumawag. So, nagiging negative. Kaya si an, ibig sabihin po is not or no. Or ito ay tinatawag na Korean negation. So, ito din po, an plus adjective. Pwede din po yan. Pwede din pong i-attach natin si an sa adjective. Pero mauuna si an. So, halimbawa, apayo. Apayo is masakit. Masakit. Pero nilagyan mo ng an apayo. So, hindi masakit. An yepoyo, hindi maganda. An papayo, hindi busy. Okay? Yan po yung conjugation ng negation. So, verb, adjective, add the present tense. So, kada is a verb, kayo. Tapos, ang gayo, do not go. Oda, wayo, anwayo, do not come. Mukda, mogoyo, mogoyo, do not eat. Masyoyo, masyoyo, do not drink. So, nakita nyo yung negation dito. Okay, let's try po dito. Do not study yung sinabi for hada form. Kung buhada, kung buheyo, magiging kung buan heyo. Do not homework. Sukche heyo, sukche an heyo. Hindi naggawa ng homework. Il heyo, il an heyo, do not work. Undong heyo, undong an heyo, do not exercise. Si swim is soyong heyo. Do not swim,
soyong aneo. Gets? So, to love din po is sarang hada. Dahil nag-end po siya ng hada, kapag i-negative natin si love, magiging not love or to not love, magiging sarang anheyo. Sabihin, hindi kita mahal. Sarang anheyo. Okay, so kasi po nag-end po siya ng hada. Yes. Yes po. Question lang po, ma'am. Kapag binasa po kumbaga example, si Kung Bu Anheo, Kung Bu Anneo or Kung Bu Anheo pa rin siya, ma'am? Okay. Sa ganyan po, pwede nating sabihin si Kung Bu Anheo. The correct talaga na pagsabi is Kung Bu Anheo. Kaso po, kapag Korean native speaker ka na, mawawala kasi si Heyo. Kung Bu Anheo. Parang ganun na lang siya. Kasi kapag sa kapag sa listening natin po, kumbaga Yes. example baka ganun na rin po yung mga pagkakapigkas Oo. nila. Kaya kapag nag-aaral talaga kayo ng Korean, focus talaga na lang po sa mga Korean. Wag mo nang lagyan ng iba't ibang gusto nyo. Like example, manonood, makikinig, makikinig ng nagsasalita ng Korean. Especially pag sa listening skills, hindi naman talaga, hindi talaga Pinoy nagsasalita doon. Native speaker talaga. So, pwede po yan. Nagiging si kamsahamnida pag tayo, di ba? Hindi naman tayo native speaker kasi ng Korean. Pag sinasabi kasi natin na kamsahamnida, ganun talaga. Pero pag naririnig mo na yung mga Korean native talaga nagsasalita, kamsahamnida, ganun lang, nawala na yung hamnida. Yan. Pero yung correct talaga Kamsamnida na, ra gid, ma'am. yun, kamsahamnida, ganun na lang. Wala na yung hamnida. Kaya kapag yung correct talaga niya is kung buwan heyo. Pero nagiging kung buwan heyo. Ganun na lang siya. Parang kung sa atin, magiging, baka yung sinabi niya kung buwan heyo na. 'Di ba? Aneo na. Hindi na siya kung buwan heyo talaga. So, para hindi kayo maguluhan, makinig lang talaga kayo paulit-ulit ng mga Korean words sa listening skills. Yan. Pero correct talaga si kung buwan heyo. Heyo, may heyo. Ano pa? So, yung anyong haseyo, 'di ba sa atin? Anyong haseyo. Sa kanila, anyong haseyo. Ganun na lang. Para shortcut, 'di ba? Hindi na natin naririnig si he. Ganyan sila po. Yan. Kaya wag lang maguluhan po, sir. Okay. Sige po. Next. Example sentence tayo. I don't drink coffee in the morning. So, alam natin na si Ann, attach natin yan to verb or adjective para magiging negative yung sentence. Sa sentence na nakita natin, negative naman. So, saan natin ilalagay si Ann? Sa drink. Diba? Verb. Magulo. Ay, Ano si drink? To eat po si Mukla. Masyo. Yan. So, Ann masoyo. Alam na natin. An masoyo. Don't drink. Coffee in the morning, magiging atsime, kopirul an masoyo. So, hindi ako umiinom ng kape sa umaga. Atsime, kopirul an masoyo. Okay, another example po. Puro negative yung sentence ha. The weather is not good. Ano nga si weather? Nalshi. Nalshi. Nalshiga anchoayo. Tama ba, ma'am? Yes, tama. Tama po. So, nalsiga an chuayo. So, siga is subject particle. Chuayo is, diba, to be nice or to be good. Choda. Galing sa dictionary form na choda. Conjugate muna natin into present tense. Okay, another example po. I don't work. Di ako nagtatrabaho. Hindi ako nagtrabaho. Ganun.
Il Ang anio. ilheyo. Okay, so chonen, il anheyo. Anio. Kasi si work is ilhada. So Yes po, galing yes po po. siya, may hada form po siya. Yan. Meron din po chuwa hada. Meron din po 'yan. So naging chuwa heyo. So chuwa anheyo. Dito po, to work is ilhada. Kaya ilalagay natin sa gitna. So si il dito is work, no? Si il is work. Si heyo is hada, to do. So gumawa ng work, gano'n po yung ibig sabihin. So noun po ito, tas lagay natin si an, tapos si hada. So nagiging negative. Ito po, I don't cook. I don't cook. Yori Yori anio. anheyo. Yan, 저는 요리 안 해요. Okay, question? Okay, wala namang question. So meron akong mamaya assignment sa inyo. Another po for negation, yung negative, hindi lang po an. Meron din pong mot, meron mot at saka an is negation. Okay? Kasi si mot, ano yan, nakikita yan sa exam. Mot. Ibig sabihin po, mot, especially sa question, ano ang mali? Ganon. Anong mali sa tanong or sa sentence? Hanapin ang mali sa sentence or sa choices. Ganon po. Si mot minsan yung ginagamit sa exam. So remember that mot is related to one's inability. So meron lang pong kaibahan si mot at saka si an. So one's inability to do something. So hindi po tayo pwedeng ma-confuse sa negative particle na an at saka mot. Example, kaibahan nila po. Pag sinabi mo po na mot apayo at an apayo, so si an apayo hindi masakit. Si mot apayo cannot be painful. Parang hindi talaga siya sasakit, no? Related to one's inability to do something, hindi talaga sakit, hindi talaga masakit. Sa kanya, hindi masakit. Another example po mot kayo. Mot kayo cannot go. Pwedeng si mot kayo, hindi talaga siya makakampunta. Wala na pong other means na makapunta. Ang gayo is pwede kang pumunta pero hindi ka pumunta. Okay? Si mot masoyo, hindi mo talaga iniinom o hindi pwedeng inumin. Ano ba yung mga hindi pwedeng inumin? No, like mga asido, mga ganon. So hindi talaga. Pero yung ang an masoyo, pwede mo siyang inumin pero hindi mo ininom. Okay? Ganyan po yung kaibahan ni mot at saka ni an. So ito din po si mot jayo, hindi pwedeng matulog. So si an jayo, pwedeng matulog pero hindi ka matutulog. Okay? Yan kaibahan po ni an at saka ni mot. Yan po yung note lang natin dito. So remember that mot is related to one's inability to do something. Halimbawa, hindi mo po pwedeng sabihin na mot apayo, that is very wrong. Kasi si mot apayo, di talaga, wala naman pong tao siguro na hindi nakaka-feel ng sakit. Kahit nga aso, 'di ba, nakaka-feel ng sakit. So hindi pwedeng gamitin si mot. Ang gagamitin lang natin si an apayo. Kasi pwede mo naman sabihin na hindi masakit pero na-feel mo na masakit. Okay, gets? Gets po silang dalawa. So si mot din ay ginagamit din po yan sa exam. So ano yung hindi tama sa choices. Yan, ganun po yan. Okay. So wala pa po, Sir Francis, nag-aano ka po ba sa mock test? Nakaka-mock test ka po ba? Baka ma'am, by next week po. Sa Monday ma'am, mag-start po ako mag-mock test. I see. Kasi may mock test nga Hanpil baka pwede ka po dun.
Si Sir Eduardo kasi, ano yan, kasama nila Sir Kevin Lee. So sila yung bumubuo ng mga questions. So kapag gusto niyo pong magsagot-sagot na po ng mock test, pwede naman po. I-add ko na lang po kayo sa group chat or i-tap niyo po si Sir Eduardo para ma-add kayo. Nandun po ako, ma'am, kaya lang hindi ako nag-mock test. I see. Sa kasi busy sa trabaho din. No? Hindi talaga Sabay kasi sa Kaya naisip ko din na na lang, morning na lang yung quiz for vocabs. Kasi every night naman talaga yung yung mock test ni Sir. Pero wala pa namang schedule ng third batch, no? Malapit na siguro yan. Baka next week talaga Sana ma'am, sana po. Oo, sana pala rin din kayo na makapasa. Go, 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 laban. Okay, so any question po? Saan at saka sa sa other vocabs at grammar? So hanggang 14 lang talaga, chapter 14 lang talaga tayo ngayon. So sa Monday na po si 15 at saka si 16. Yeah. Okay, wala? Thank you po. Out na ba, ma'am? Pwede naman mag-out ngayon. Mag-send lang po ako. Ito po yung assignment natin. Wait. Yan. Assignment natin yan ngayon. Tapos meron din yung isa. So kahit hindi nyo i-send sa akin yung sagot, kung alam nung tama na, okay lang hindi. Basta nagawa lang talaga yung mga assignments. Okay, wala nang tanong, no? Thank you po sa lahat na nandito. Maraming salamat. See you on Monday. Thank you, ma'am. Yes, good night. Thank you po. Okay, so yung English dito kasi, do you want to go traveling this weekend? Or kung sa Tagalog pa, gusto mo bang mag-travel ngayong weekend? 'Di ba? Ganun yung tanong. So paano mo gagamitin si Leo sa ganyan po na sentence? So yung chat ni Sir Jet, Chumare, Yoheng Haleo. So, yung haleo po dito is, 'di ba si haleo, galing po sa dictionary form na verb na hada, which means to do. So, ngayong weekend, gusto mo bang, 'di ba haleo, gusto mo bang gagawa ng travel ngayong weekend? Ano po yung meaning sa'yo, Sir Jet? Nasaan yung travel? Si travel or si go, kasi travel pwede namang go yung gagamitin. Hindi po haleo, hindi po si hada. Hada. So pwede po kay Sir Gerald na ibon. Kasi ibon is this. Sumare, yoheng, kaleo. Pwede po yan. Or, sumare, yoheng, katsi, kaleo. Pwede din po may katsi. Pero pwede naman po yung wala. Sumare, yoheng, Sir Francis, yung space mo na naman. Si Yo lang po yung naiba. Yoheng is same. Ano po yan? Magkadikit si Yoheng. Tapos space ka na. Okay. Chumare, Yoheng, Kaleod. Yes, pwede? Pwede po. Okay, number 2. How about going out to have a walk outside? Or paano ba yan? O di kaya, o di kaya ba? O di kaya maglakad tayo sa labas. Okay, ganun. Ganun suggestion. Kasi yan naman si Uleo Asking, suggestions. Yan, nagsasabi. Introvert. Kakatawa naman.
may hikikomori ba si Yo? Kawawa naman si Yo. Okay, how about going out to have a walk outside? O di kaya maglakad-lakad tayo dun sa labas. Gano'n. Nagbago ako ng guys, nagbago ako ng link kasi may sumali na hindi ko alam, eh, sino ba 'yun? Di ko kilala. Sige po, try niyo po. Charot. Ewan ko sa'yo. Okay, so walang sumagot, try natin. So ito po, pake, outside. 'Di ba? Pak, outside, labas. So pake, naga is go out. So 나가서 좀 걸을래요? Okay, si walk is 걷다. To walk is 걷다 is an irregular verb. Kaya follow natin muna si rules for irregular verb na nag-end ng patchim na diya. Tanggalin po natin yan, tapos change natin into real. Kaya nagiging cool. Tapos ulleyo. Korulleyo. So, o di kaya labas na nga lang tayo, maglakad-lakad na nga lang tayo sa labas. Yan. 밖에 나가서 좀 걸을래요? Yan. Okay, next. Yan, huwag kayong maguluhan kay Uleo, ha. Uleo, ulkayo, yan. For casual po yan. Nagsa-suggest po talaga kayo diyan 'pag ulkayo at saka uleo. Okay, next. Tip wait lang po. Okay, vocabs tayo for foods. Yan, 음식 menu. Food menu. Menu. Okay, basa tayo guys. Sir Ernesto at saka si Sir Jet. Mauna muna si Sir Ernesto. For Korean food, 'di ba si Sir Jet? Ibang food menu si Sir Jet. Sige po, Sir Ernesto, basa tayo. Kimchi jjigae, kimchi stew, doenjang jjigae, bean paste stew, sundubu jjigae, soft tofu, samgyetang, ginseng chicken soup, galbitang, short rib soup, gamjatang, pork backbone stew, bulgogi, bibimbap. Ayun, nagsasalita ako, naka-mute pala ako. Okay, sorry sa'yo. Thank you po, Sir Ernesto. Next, Sir Jet, ito po sa'yo, si Chinese food, Chungshik, sorry, Chungshik. Jjajangmyeon, black bean sauce noodles. May lami, ma'am. Champong, Chinese style noodles with vegetables and seafood. Tangsuyok, sweet and sour pork. Kunmando, fried dumpling.
Chubap, Okay, sushi. salin niyo lang po si Japanese. Yes po. Hindi. Tunkanso. Utong. Tsaka mumin. Okay. Sabi mo hindi masarap yung jjajangmyeon? Ma'am. Ay, hindi naman parang di lang swak sa panglasa natin, ma'am ba? Hindi siya talaga ano, Oo, pang tapos Pinoy yung foods. noodles niya matigas. Taba, Totoo. parang ganun. Iba Pero, kasi pagka ano nila. iba ang panglasa nila eh. Pero anong kinakain mo diyan, sir? Or niluluto mo, especially 'pag bago ka pa diyan sa Korea? Ay, wala, siyempre ma'am, itlog. Pambansang ulam ng OFW. Mahal daw yung bigas diyan, eh. Oo, Noodles. 10 kilos dito is 1-3. 10 kilos. Won. Ay di ma'am, convert to piso na. Peso na yan. 1,200, 10 kilos. 1,200 pesos, 10 kilos. Diyos ko, mahal, no? Oh, Kaya wala maliliit kang na sack magagawa, ng bigas noodles ba? talaga. At saka noodles dito, mahal din eh. Pag Ah, i-convert mo sa piso. Kaya sinasabi nila, wag mo i-convert para di ka masaktan. totoo. Mm. Kasi malaki eh. Malaki pag hindi ko convert. Oo, sobrang laki. Ano, grabe talaga. Okay, so yan po yung mga foods ng Chinese at saka Japanese food. At saka Korean food. So yung mga Korean foods dito, kimchi. Yan. Nakain mo na to lahat, sir? Hindi pa. Sir Jet. Di pa ma'am. Yan. Bulgogi, masarap bulgogi. Kamjatang. Bibimbap. Oo, sarap ng bibimbap. Okay. So next, ito po, food or snack ng mga Koreano or snack or late night meal, mga midnight snacks. Sir Francis, pakibasa po sir, mga foods nila. Ganshik, yashik, snack late night meal. Chicken, chukbal, pig's feet, busam, na wraps with pork, pizza. Ba? Ay, sa taas. Sa taas po. Ay, sorry po. Bunshik, food snacks. Gimbap, tteokbokki, twegum, deep fried food, sundae, Sunday. Yan. Tapos, okay na po ma. Iba po yung Sunday natin eh. Sunday natin nasa Sundae. Sunday po yung yung Korean word. Tapos yung meaning niya, Sunday. Okay, thank you Sir Francis. So, dito na tayo sa another vocabs po. Kasi additional vocabs lang po ito for foods. So, dahil foods, vocabs natin ngayon is tastes of foods. So, omshigi mat. Ako na lang yung magbasa dito. To be delicious, masita, not to be tasty or hindi masarap, masopta. Spicy, mepta, to be sweet, talda. Jada, to be salty. Singopta, to be bland. Suda, to be bitter. At saka shida, to be sour. So, di ba, naalala nyo po yung vocabs ng suda? To write din po, di ba? So, to be bitter din po yan. Adjective, suda. Okay, let's try an activity po sa vocabs. Okay, number 1. To be salty po yan. Kasi nilagyan ng nilagyan ng asin. Chada, yes, tama po. Number 2. Matamis. Talda. Number 3.
Mepda. maanghang. Mepta. Mepta is maanghang. And number 4, Oh, langgag. Singgupta. Sorry po ma'am, nasa labas kasi Singgupta. ako. Okay lang po. Singgupta is, ano ba ito sa Tagalog? To be bland. Ang tawag dun, nakalimutan ko Alat? din eh. Hindi, walang lasa. Walang lasa. No taste ko. Walang lasa lang ba? Iba sa Bisaya kasi. Hindi. Ano siya ma'am? Matabang. Yes ma'am. Yun, Matabang na matabang. Matabang pag pag walang walang spices or tawag dun, seasonings. Ayun. So another vocabs din po, yung counters used for food. Pag ginagamit natin or yung mga pagkain tungkol sa pagkain, meron din po mga counting units. Okay? Kapag tungkol sa rice, isang bowl ng rice. Ang counters na gagamitin natin is konggi. Kaya 1 bowl of rice, hang konggi, 2 konggi, se konggi, ne konggi. So kapag sinasabi po si konggi, ibig sabihin po bowl na may laman na rice. Okay? Bowl na may laman na rice. Kapag po sa soup, pag bowl na may soup, kurot. Kurot po yung counters niya. So 1 bowl of soup, hang kurot, 2 kurot, se kurot, ne kurot. Yan. For foods po iba din si bowl eh. Kapag po si bowl nilagyan ng iba't ibang food, may iba din yung counters. So dito din po, 1 plate kapag may ulam. So kapag yung plate or plato ay may ulam, isang plato ng ulam, ang counters na gagamitin natin is chopshi. So han chopshi, 2 chopshi, se chopshi, ne chopshi. Okay? Kapag po tungkol sa bulgogi, 1 portion. Yan, kasi parang noodles na kapag ilagay natin sa plate, hindi lahat yung makukuha natin, hindi buo. Hindi kagaya ng isda, ng manok, ganun. So, ang ginagamit po natin na counters dito is si inbon. Inbon. So, 1 portion is han inbon. Yan. 2 inbon. 3 portions. Se inbon, ne inbon. Yan. So, ito din po ang kailangan nating i-memorize for counters for food. Okay, last po tayo. Chapter 14 lang talaga tayo. So, sa Monday na po si chapter 15. So, last grammar natin si An. An is a negative abbreviation of Ani. Ano nga ibig sabihin ng Ani? No. So, nilalagay po natin yan si Ani kapag nilagay, An. Kapag nilagay po natin si An sa sentence, ibig sabihin magiging negative yung sentence. Kaya tinatawag din po siyang Korean negation. Yan. Okay. So, paano natin i-conjugate siya? Ito din po. An plus verb. So, mauuna muna si an bago si verb. Example, kayo. So, kapag sinabi natin an kayo or ang gayo, magiging not going. Di ako pupunta. An masyoyo, not drinking. An jayo, not sleeping. Yan. Okay, another example. Kung buhada, to study. Kasi po, i-attach natin siya sa verb, di ba? An plus verb. Kung buhada. Conjugate muna natin into present tense si kung buhada. Magiging kung bu, heyo. Tapos, pag lalagyan natin po ng an, magiging kung bu, an, heyo. Okay. Kapag po si verb ay nag-end po ng hada, ilalagay po natin sa gitna si an. Ito po yung note. Verbs with hada to negate them. Kung gusto mo magiging negative yung verb o yung sentence, tapos may hada form ang verb, si an ilalagay between the noun and hada. So which becomes noun and hada. So kung bu is study.
Hada is parang sinasabi kasi ito na to do, study. Yan. Kasi si hada is to do eh. To do, study. So, kungbu is study. Tapos lagyan natin ng an. Tapos si heyo. So, magiging kungbu an heyo. Ibig sabihin, not studying. So, hindi nag-aaral. Another example ng hada form. Chonwahada. Chonwahada is to call on the phone. So, dito natin i-insert si an sa gitna. So, magiging chonwa an heyo. Ano ibig sabihin ng chonwa an heyo? Hindi tumawag. So, nagiging negative. Kaya si an, ibig sabihin po is not or no. Or ito ay tinatawag na Korean negation. So, ito din po, an plus adjective. Pwede din po yan. Pwede din pong i-attach natin si an sa adjective. Pero mauuna si an. So, halimbawa, apayo. Apayo is masakit. Masakit. Pero nilagyan mo ng an apayo. So, hindi masakit. An yepoyo, hindi maganda. An papayo, hindi busy. Okay? Yan po yung conjugation ng negation. So, verb, adjective, add the present tense. So, kada is a verb, kayo. Tapos, ang gayo, do not go. Oda, wayo, anwayo, do not come. Mukda, mogoyo, an mogoyo, do not eat. Masyoyo, an masyoyo, do not drink. So, nakita nyo yung negation dito. Okay, let's try po dito. Do not study yung sinabi for hada form. Kungbu hada, kungbu heyo, magiging kungbu an heyo. Do not homework. Sukche heyo, sukche an heyo. Hindi naggawa ng homework. Il heyo, il an heyo, do not work. Undung heyo, undung an heyo, do not exercise. Si swim is soyung heyo. Do not swim, soyung an heyo. Gets? So, si to love din po is sarang hada. Dahil nag-end po siya ng hada, kapag i-negative natin si love, magiging not love or to not love, magiging sarang anheyo. Sabihin, hindi kita mahal. Sarang anheyo. Okay, so kasi po nag-end po siya ng hada. Yes. Yes po. Question lang po, ma'am. Kapag binasa po kumbaga example, si Kung Bu Anheyo, Kung Bu Anneo or Kung Bu Anheyo pa rin siya, ma'am? Okay. Sa ganyan po, pwede nating sabihin si Kung Bu Anheyo. The correct talaga na pagsabi is Kung Bu Anheyo. Kaso po, kapag Korean native speaker ka na, mawawala kasi si heyo. Kung buwan heyo, parang gano'n na lang siya. Kasi kapag sa kapag sa listening natin po, kumbaga example sa baka gano'n na rin po yung mga pagkakapigkas nila. Kaya kapag nag-aaral talaga kayo ng Korean, focus talaga na lang po sa mga Korean. Wag mo nang lagyan ng iba't ibang gusto niyo. Like example, manonood, makikinig, makikinig ng nagsasalita ng Korean. Especially pag sa listening skills, hindi naman talaga hindi talaga Pinoy nagsasalita doon. Native speaker talaga. So pwede po 'yan. Nagiging si kamsahamnida pag tayo, 'di ba? Hindi naman tayo native speaker kasi ng Korean. Pag sinasabi kasi natin na kamsahamnida, ganun talaga. Pero pag naririnig mo na yung mga Korean native talaga nagsasalita, kamsahamnida, ganun lang, nawala na yung hamnida. Yan. Pero yung correct talaga na yun, kamsahamnida, ganun na lang. Wala na yung hamnida. Kaya kapag yung correct talaga niya is kungbuan heyo. Pero nagiging kungbuan heyo. Ganun na lang siya. Parang kung sa atin, magiging, baka yung sinabi niya kungbu aniyo na. 'Di ba? Aniyo na. Hindi na siya kungbuan heyo talaga.
So, para hindi kayo maguluhan, makinig lang talaga kayo paulit-ulit ng mga Korean words sa listening skills. Yan. Pero correct talaga si Kung Buan Heyo. May heyo. Ano pa? So, yung Anyong haseyo, 'di ba sa atin? Anyong haseyo. Sa kanila, anyong haseyo. Ganun na lang. Para shortcut, 'di ba? Hindi na natin naririnig si he. Ganyan sila po. Yan. Kaya wag lang maguluhan po, sir. Okay. Sige po. Next. Example sentence tayo. I don't drink coffee in the morning. So, alam natin na si Ann, attach natin yan to verb or adjective para magiging negative yung sentence. Sa sentence na nakita natin, negative naman. So, saan natin ilalagay si Ann? Sa drink. Diba? Verb. Maguli. Ay, Ano si drink? To eat po si Mokda. Masyo. Yan. So, Ann masoyo. Alam na natin. Ann masoyo. Don't drink. Coffee in the morning, magiging 아침에 커피를 안 마셔요. So, hindi ako umiinom ng kape sa umaga. 아침에 커피를 안 마셔요. Okay, another example po. Puro negative ang sentence ha. The weather is not good. Ano nga si weather? 날씨. 날씨가 안 좋아요. Tama ba, ma'am? Yes, tama. Tama po. So, 날씨가 안 좋아요. So, siga is subject particle. 좋아요 is, diba, to be nice or to be good. Choda. Galing sa dictionary form na choda. Conjugate muna natin into present tense. Okay, another example po. I don't work. Di ako nagtatrabaho. Hindi ako nagtrabaho. Ganun. Il anio. Okay, so 저는 il 안 해요. Kasi si work is ilhada. So galing po siya. May hada form po siya. Yan. Meron din po chuwahada. Meron din po yan. So naging chuwa heyo. So chuwa an heyo. Ito po, to work is ilhada. Kaya lalagay natin sa gitna. So si il dito is work. No? Si il is work. Si heyo is hada. To do. So, gumawa ng work. Ganun po yung ibig sabihin. So, noun po ito. Tapos lagay natin si an. Tapos si hada. So, nagiging negative. Ito po. I don't cook. I don't cook. 요리 안 해요. yan. 저는 요리 안 해요. Okay. Question? Okay, wala namang question. So, meron akong mamaya assignment sa inyo. Another po for negation, yung negative, hindi lang po an. Meron din pong mot. Meron, mot at saka an is negation. Okay? Kasi si mot, yan? Nakikita yan sa exam. Mot. Ibig sabihin po, mot, especially sa question, ano ang mali? Ganon. Anong mali sa tanong or sa sentence? Hanapin ang mali sa sentence or sa choices. Ganon po. Si mot minsan yung ginagamit sa exam. So remember that mot is related to one's inability. So meron lang pong kaibahan si mot at saka si an. So one's inability to do something. So hindi po tayo pwedeng ma-confuse sa negative particle na an at saka mot. Example, kaibahan nila po. Pag sinabi mo po na mot apayo at an apayo, so si an apayo hindi masakit. Si mot apayo cannot be
painful, parang hindi talaga siya hindi talaga siya sa sakit, no? Related to one's inability to do something, hindi talaga sakit, hindi talaga masakit. Sa kanya, hindi masakit. Another example po mot kayo cannot go. Pwedeng si mot kayo, hindi talaga siya makakampunta. Wala na pong other means na makapunta. Ang gayo is pwede kang pumunta pero hindi ka pumunta. Okay? Si mot masoyo, hindi mo talaga iniinom o hindi pwedeng inumin. Ano ba yung mga hindi pwedeng inumin? No, like mga asido, mga ganon. So hindi talaga. Pero yung ang an masoyo, pwede mo siyang inumin pero hindi mo ininom. Okay? Ganyan po yung kaibahan ni mot at saka ni an. So ito din po si mot jayo, hindi pwedeng matulog. So si an jayo, pwedeng matulog pero hindi ka matutulog. Okay? Yan kaibahan po ni an at saka ni mot. Yan po yung note lang natin dito. So remember that mot is related to one's inability to do something. Halimbawa, hindi mo po pwedeng sabihin na mot apayo. That is very wrong. Kasi si mot apayo, di talaga. Wala naman pong tao siguro na hindi nakaka-feel ng sakit. Kahit nga aso, di ba, nakaka-feel ng sakit. So, hindi pwedeng gamitin si mot. Ang gagamitin lang natin si an apayo. Kasi pwede mo naman sabihin na hindi masakit pero na-feel mo na masakit. Okay, gets? Gets po silang dalawa. So, si mot din ay ginagamit din po yan sa exam. So, ano yung hindi tama sa choices. Yan, ganun po yan. Okay? So, wala pa po, Sir Francis, nag-aano ka po ba sa mock test? Nakaka-mock test ka po ba? Baka ma'am, by next week po. Sa Monday, ma'am, mag-start po ako mag-mock test. I see. Kasi may mock test ng Hanpil, baka pwede ka po dun. Si Sir Eduardo kasi, yan, kasama ni na Sir Kevin Lee. So sila yung bumubuo ng mga questions. So kapag gusto niyo pong magsagot-sagot na po ng mock test, pwede naman po. Mag-i-add ko na lang po kayo sa group chat or i-tap niyo po si Sir Eduardo para ma-add kayo. Nandun po ako, ma'am, kaya lang hindi ako nag-mock test. I see. Sa kasi busy sa trabaho din. No? Hindi talaga Sabay kasi sa Kaya naisip ko din na na lang, morning na lang yung quiz for vocabs. Kasi every night naman talaga yung yung mock test ni Sir. Pero wala pa namang schedule ng third batch, no? Malapit na siguro yan. Baka next week talaga Sana ma'am, sana po. Oo, sana pala rin din kayo na makapasa. Go, 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 laban. Okay, so any question po? Saan at saka sa sa other vocabs at grammar? So hanggang 14 lang talaga, chapter 14 lang talaga tayo ngayon. So sa Monday na po si 15 at saka si 16. Yes. Okay, wala? Thank you po. Thank you. Out na ba, ma'am? Pwede naman mag-out ngayon. Mag-send lang po ako. Ito po yung assignment natin. Wait. Yan. Assignment natin yan ngayon. Tapos meron din yung isa. So kahit hindi nyo i-send sa akin yung sagot, kung alam nung tama na, okay lang hindi. Basta nagawa lang talaga yung mga assignments. Okay, wala nang tanong, no? Thank you po sa lahat na nandito. Maraming salamat. See you on Monday. Thank you, ma'am. Yes, good night. Thank you po.